Uy, hello sa inyo! Welcome sa ating Alkansya series. Kung nandito ka, siguro nakaramdam ka ng konting kurot sa puso nung nakita mo yung title natin. Bilang ate, alam ko at ramdam ko yung mabigat na emosyonal na pasanin kapag usapang pera at pamilya. Naku, hindi biro yung palagi kang inaasahan. Yes, nandun yung pagmamahal at obligasyon, pero nandun din yung matinding pagod. Kaya naman ngayon, hihimayin natin kung paano nga ba mag-set ng malinaw na boundaries. Pag-aaralan natin kung paano yan gagawin na nandun pa rin yung malasakit natin sa ating mga mahal sa buhay. Bago tayo magpatuloy, nais ko sanang i-invite kayo na mag-subscribe. Tara, simulan na natin! Naitanong mo na ba yan sa sarili mo? Yung tipong nakatingin ka sa sweldo mo tapos parang dumaan lang sa mga palad mo? Valid yan, besh. Valid yung nararamdaman mo. Nakakapagod talaga kapag ikaw yung successful sa pamilya na laging tinatakbuhan kapag may kailangan. Yung imbis na, kumusta ka na o kumain ka na ba, ang matatanggap mo sa messenger ay pakiusap na mag-send sa GCash. Ang bigat, di ba? Pakiramdam mo minsan, nakabase na lang ang halaga mo sa kung magkano yung kaya mong ibigay. Pero alam mo, hindi ka nag-iisa. Sobrang daming Pilipino ang tahimik na nagtitiis sa ganitong setup. And the good news is, may magagawa tayo para mabago ito nang hindi ka nagiging masamang anak o kapatid. Pamilyar ba kayo sa tinatawag na sandwich generation? Marami siguro sa atin nandito. Sila yung mga literal na naipit. Sa taas, nandyan yung pag-aalaga sa mga tumatandang magulang na kadalasan ay walang sariling retirement fund. Tapos sa baba, tinataguyod mo naman yung sarili mong mga anak o kaya nagpapaaral ka ng mga nakababatang kapatid. Sa kultura natin, lalo na kung ikaw yung panganay, naku, grabe yung pressure na nilalagay sa mga balikat mo. Ikaw yung nagiging shock absorber ng pamilya. Inaasahan kang maging responsable at laging may solusyon. Kahit na sa totoo lang, sa loob-loob mo ay ubus na ubus ka na. Kaya heto yung araw-araw na laban sa isip ng marami sa atin. Sa isang banda, nandun yung walang katapusang sakripisyo para sa pamilya. Sa kabilang banda naman, nandun yung sarili mong mga pangarap. Nakakapagod ang ganitong hatakan. Siyempre, natural lang na gusto nating umunlad ang pamilya natin. Pero paano naman yung pangarap mo makapag-ipon para sa sarili mong bahay? O yung makapag-travel man lang para makapag-relax at makapagtayo ng sariling negosyo? Minsan nga, sasalubungin ka pa ng matinding guilt o konsensya kapag sinusubukan mong unahin ang sarili mo. Para mas mag-gets natin kung bakit ang hirap kumawala sa sitwasyon na ito, pag-usapan natin itong isang konsepto sa psychology. Tinatawag itong financial enmeshment. Nangyayari ito kapag yung mga roles o tungkulin nyo sa pera sa loob ng pamilya ay sobrang buhol-buhol na. Nawawala na yung malinaw na boundaries. Kumbaga, malabo na kung saan natatapos yung obligasyon mo at kung saan nagsisimula yung responsibilidad ng ibang miyembro para sa sarili nila. Kapag enmeshed ang pamilya, yung problema ng isa sa pera ay problema na ng lahat. Kahit na minsan, resulta lang naman ito ng maling desisyon na dapat sila ang sumasagot. At ang nakakalungkot na katotohanan dito, nagsisimula ito madalas ng mga bata pa tayo. Nangyayari ito kapag hindi sinasadyang na ibabahagi ng mga magulang yung matinding stress nila sa pera sa kanilang mga anak. Ang isang bata, hindi pa naman handa ang isip niyan para problemahin yung pambayad sa kuryente o sa tubig, di ba? Dahil dyan, lalaki yung bata lalo na kung siya yung panganay na karga-karga yung pakiramdam na siya ang dapat sumagip sa pamilya. Bago pa man sila magkatrabaho, dala na nila yung mindset na kailangan nilang maging second parent. Ngayon, bukod sa mga naranasan natin nung bata tayo, nandyan din yung mga norms sa ating kultura. Let's talk about utang na loob. Sa totoo lang, sa orihinal nitong anyo, ang ganda ng concept na ito. Isang malalim na pagkilala at pasasalamat yan sa mga nagsakripisyo para sa atin. Pero alam naman nating lahat na nagiging toxic ito kapag ginagamit na siyang sandata o nawe-weaponize against us. Nagiging issue yan kapag ginagamit ang panunumbat para pilitin kang magbigay ng pera kahit nakapus ka rin. Kapag yung pagpapalaki sa'yo noon ay siningil na parang isang negosyo na may habang buhay kang interest na dapat bayaran,
Naku, dyan na nagsisimulang masira ang relasyon. May malaking koneksyon yan sa tinatawag nila sa ibang bansa na black tax na sobrang totoo rin sa ating mga Pilipino. Ito yung matinding pressure sa mga nagtatrabahong individual na sustentuhan hindi lamang ang sarili nila, kundi pati ang buong extended family bago pa man sila makapag-umpisang mag-ipon para sa kanilang sariling future. Dahil sa kultura nating laging inuuna ang tayo kaysa sa ako. Kapag umasenso ang isang tao sa pamilya, madalas siyang tinitignan bilang pitaka o salbabida ng buong angkan. So, paano mo ba malalaman kung natrap ka na sa ganitong klase ng sitwasyon? Heto ang ilang senyales para ma-check mo. Una, ginagawa ka bang default na tagasalba kapag kinapos sa budget ang mga magulang o kapatid mo? Pangalawa, pakiramdam mo ba yung personal na ipon mo ang automatic na nagiging emergency fund ng lahat kapag may nagkasakit? At ang pinakamasakit pa, minsan hinihingan ka ng pera para sa luho, latest gadget o bakasyon ng mga kamag-anak mo habang ikaw mismo ay araw-araw nagtitipid at nagtitiis sa trabaho. Ang epekto nito, matinding guilt kapag humindi ka. Laging pagod at wala kang naiipon para sa sarili mo. Kailangan nating isapuso itong katotohanan ito. Your savings are not someone else's emergency fund. Totoo yan. Nakaipon ka kasi pinaghirapan mo ito, pinagpuyatan mo at nagsakripisyo ka na wag mo nang bilhin yung mga gusto mo. Ang pagiging responsable at pagpoprotekta sa sarili mong pera ay hindi pagiging makasarili. Matalinong hakbang ito kasi proteksyon yan para sa sarili mo. Kasi isipin mo, kung hindi mo poprotektahan ang ipon mo, tapos bigla kang nawala ng trabaho o magka-emergency ka, kanino ka tatakbo? Maiiwasan mong maging pabigat sa iba kung responsable ka sa sarili mo ngayon. Ngayong gets na natin ang ugat at mga senyales ng problema, paano ba natin puputulin ang cycle nang hindi tuluyang sinisira ang relasyon sa pamilya? Ang sagot, planning at clear boundaries. Unang hakbang, i-master mo yung budgeting mo. Hatiin mo ito ng malinaw. May pondo para sa needs mo, para sa savings, at isang limitadong bahagi lang para sa family support. Pangalawa, kung may iba ka namang mga kapatid na kumikita na rin, himukin mo silang mag-set up kayo ng family emergency fund na pinag-aambagan ninyo buwan-buwan. Para kapag may kailangang ipagamot, may huhugutin kayo nang hindi lang sa'yo bumabagsak ang buong bigat. Alam niyo yung paalala kapag sumasakay kayo ng eroplano? Unahin ang sariling oxygen mask bago tulungan ng iba. Napakatotoo nito sa aspektong pinansyal. Bago ka makatulong sa iba, kailangan mong siguraduhin na ikaw mismo ay ligtas. Kung ikaw mismo ay lunod na sa utang, walang ipon at palaging stress dahil ibinibigay mo lahat sa kanila, hindi ka makakapagsagip ng iba sa pangmatagalan. Darating at darating ang araw na pare-pareho kayong babagsak dahil wala na silang mahihingan at ubus na ubus ka na rin. Ang isa sa pinaka-epektibo at praktikal na solusyon na pwede mong gawin. Tratuhin mo ang pagtulong sa pamilya na parang isang charity fund na may mahigpit na limitasyon. Halimbawa, maglaan ka lang ng 5,000 pesos o anumang halaga na kaya mo kada buwan at ilagay mo yan sa isang hiwalay na account o sobre. Kapag may humingi at may laman pa yung pondo, go! Ibigay mo ng kusa. Pero kapag naubos na yung budget para sa buwang yon, otomatiko na ang sagot mo dapat ay pasensya na, sa susunod na buwan na lang. Nakakatanggal ito ng matinding bigat sa dibdib kasi yung sagot mo nakabase na lang sa simpleng math at hindi sa emosyon. At lagi nating tatandaan, ang tunay na malasakit ay hindi laging may katumbas na cash. Sa totoo lang, kapag palagi nating sinasalo ang mga pagkakamali ng ating pamilya sa pera, hindi natin sila natuturuang tumayo sa sarili nilang mga paa. Nagiging enabler tayo. Minsan, mas mahalagang tulong yung ibigay natin ang ating oras. Tulungan mo yung kapatid mo na mag-review ng resume niya para makakuha ng mas magandang trabaho. O kaya, turuan mo silang mag-budget at mag-manage ng expenses nila. Mas malaking pabor ang magturo ng financial literacy kesa sa abot ng pera na mauubos lang din naman agad. Aminin na natin, ang pinakamahirap na parte ng lahat ng ito ay ang mismong pagbigkas ng salitang hindi. Kaya heto ang magiging sandata mo, ang paggamit ng I statement.
Kapag may humingi at wala ka na sa budget, sabihin mo lang ng kalmado. Gusto ko sanang tumulong pero puno na ang budget ko ngayon. Maging malinaw, magalang at panindigan mo ito. At heto ang napakahalagang rule. Huwag ka nang mag-over-explain. Huwag mo nang i-explain kung bakit ka walang pera o kung saan napunta ang sweldo mo. Dahil the moment na masyado kang magpaliwanag, nagbubukas ka lang ng pintuan o way para makipagnegosasyon sila sa'yo. Be firm but gentle, ika nga. Ang pagpili sa iyong sarili minsan ay hindi kasalanan, okay? Ang pagbuo ng sarili mong emergency fund at pagpapanatili ng iyong ipon ay isang matibay na anyo ng self-respect. Ang pagset ng boundaries ay hindi nangangahulugan na hindi mo na mahal ang pamilya mo. Actually, kabaliktaran nga eh. Paraan mo ito para masigurong may kakayahan kang tumulong sa pangmatagalan nang hindi ka nauubos at nasisira bilang tao. Laging isipin na ang pinakamagandang regalo na maibibigay mo sa pamilya mo at sa sarili mo ay yung paniguradong hindi ka magiging pabigat sa kanila balang araw. Alright! At dito nagtatapos ang ating episode para sa araw na ito. Bilang pangwakas ay iiwan ko sa inyo ang isang napakahalagang tanong. Handa ka na bang piliin ang iyong sarili para mas makatulong ka ng tama? Yung pagmamahal sa pamilya at yung pag-abot sa sariling pangarap, hindi kailangang laging magkalaban yan. Pwedeng mangyari ng sabay kung gagamitin natin ang tamang pamamaraan at lakas ng loob na magtagumpay. I-reclaim mo ang oras mo, ang kinabukasan mo, at higit sa lahat, ang peace of mind mo. Hanggang sa susunod na paghimay natin ng mga issue, maraming salamat sa pagsama sa Alkansya Series. Lagi nating tandaan, ang magiging bukas, ngayon pa lang, pinaghahandaan na.